Ayan po mga kabida, sa magandang oras na lahat. Welcome po sa aking channel. Ito, sumabog na talaga itong si Vice President Sara Duterte. Ano po, no? Sumagot na po mga kabida dito ho sa ginawa kong pagtanggal ho sa kanya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos bilang miyembro po ng National Security Council. Ano po, no? Pakinggan muna natin itong kanyang sagot at statement at saka magre-react tayo. Narito po mga kabida. Giving a single notice of meeting since 30 June 2022. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022, if at all there is any. I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng National Security Council at ano ang nagawa ng National Security Council. Moreover, please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. And finally, I urge all the National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of the National Security Council. Shukran. Ayan po, mararamdaman mo talaga sa kanya, no? Yung galit, no? Yung puot mula sa kanyang puso dito ho sa mga pinagagawa po sa kanya, mga kabida, ng kasalukuyang administrasyon, ano po, no? Biruin mo, naging tradisyon na po, no, ng past administration na ang Vice President po ay isa sa mga isa sa mga miyembro po ng National Security Council, ano po, no? At maging itong mga past presidents. Actually, nagsimula po 'yon, no, nung time po ni dating Pangulong Fidel B. Ramos, ano. At inadapt po ito ng Arroyo administration, then Aquino administration, at pagkatapos niyan mga kabida, Pangulong Duterte, no? Nung panahon po ni Pangulong Duterte, ano po. Okay? Now, masakit po ito kasi ho, unang-una po, hindi ho inakala po ng Vice Presidente, mga kabida, na tanggalin po siya, no? Yung statement po ni ES Bersamin, ano po, no, na as of now, irrelevant po daw yung Vice Presidente, napakasakit yun. No, para bang wala hong kumbaga wala hong silbi, no, yung Vice Presidente pagdating ho doon ho sa national security concern, no. Alalahanin po natin, mga kabida, na ito pong si Vice President Sara ay naging Vice Chairperson po ng NTF-ELCAC, no. Itong NTF-ELCAC po ay isa pong ahensya po ng gobyerno na tumutok doon ho sa pag-develop sa mga lugar kung saan po, mga kabida, nagkaroon po ng insurgency, ano? At ang NTF-ELCAC din ang nangangasiwa doon ho sa mga kababayan po natin na naligaw, no, ng landas, sumapi doon sa New People's Army, mga rebelde, no? At isa din itong si Vice President Sara Duterte na naging instrumento po upang maging isang maganda at huwarang komunidad, ito hong Paquibato District po sa Davao City, no? Siya yung nagtatagpo ng Peace 911, no? Kaya yung very NPA infested area na Paquibato District ay naging isang huwarang komunidad na ngayon, ano po, no? Bakit ho biglang nawala siya, si Vice President Sara Duterte diyan ho sa National Security Council? Pwede naman pong gawing advisor po yan, ano, kung hindi ho miyembro, di ba? So, yun po yung hindi ho maganda, no? At saka pangalawa din, masakit din sa Vice Presidente yung hindi naman po siya in-inform, no? Walang notice na ibinigay po sa kanya na tatanggalin na siya bilang miyembro po ng NSC. Kaya nga, dahil ho dito, mga kabida, nag-demand po itong si Vice President Sara Duterte na unang-una, ilabas yung minutes, yung official minutes po ng meetings, no, ng NSC simula noong June 30, 2022
Kasi hindi ho daw siya nakakatanggap ng ng mga notices, ng mga minutes po, no? Ng mga pagtitipon. Okay? Pangalawa, yung legal basis po kung bakit po siya tinanggal bilang miyembro po ng NSC. At maging yung mga past presidents po natin, 'di ba? Ang natirang mga presidente po natin, mga kabida, na buhay hanggang ngayon, na miyembro sana ng NSC, ito pong si dating Pangulong Erap Estrada, former President Gloria Macapagal Arroyo na naging congresswoman ngayon, no? Sa Pampanga. At ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan po. So, yun po, yung mga demands ni Vice President Sara Duterte, po. Unang-una, yung minutes. Pangalawa po, yung legal basis po, no? Kung bakit po siya tinanggal. Pangatlo, may pangatlo pa pala, no? Ito hong mga nagawa po ng NSC. Ano ba yung mga nagawa po nila since June 30, 2022? Okay? 'Di ba? Yun po, mga kabida. So, mafe-feel mo yung galit po, no, mula kay VP Sara kasi parang umabot na po sa sukdulan no? Yung ginawa po sa kanya 'Di ba? So, hindi ho natin maialis po sa Vice Presidente yung kanyang galit, disappointment. Kasi unang-una, tao lang po yung Vice Presidente po natin. No? Okay? At pangalawa, feel siguro ng Vice President na sobra na talaga itong ginagawa po no? Sa kanya para bang gusto na po siyang burahin po. No? Hindi lang po sa politika, maging siguro sa mundong ito. Okay? So, for your comments mga kabida, please comment down. At sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click also the notification bell. And click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po.